Ang pagsunod kay Kristo ay isang hamon ng pagbabago at ang pagiging Kristiyano ay ang pagiging pagbabago sa ating mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makababayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay difference. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At muli, maraming salamat po sa mga subscribers at sa lahat po ng sumusuporta sa Word of the Day para maipagpatuloy, maitaguyod natin ang ating online mission. Thank you so much po. Napakalaki ng inyong tulong at ganun din para sa ating mga advokasya. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala tayo ng ating Panginoon Jesus na ang pagiging Kristiyano, ang pagsunod sa Kanya ay pagdudulot ng pagbabago. Difference. We have to make a difference. Sabi nga, ang pagiging Kristiyano o ang Kristyanismo ay palaging pagsalungat sa agos ng mundo. Kung ang mundo ay dito tayo dinadala, ang Kristyanismo dadalhin tayo sa ibang direksyon. Dahil ang ating direksyon ay direksyon ni Kristo. Kaya nga dito sa ating gospel, ibang-iba at tila ba radikal ang turo ng ating Panginoon at ganoon naman talaga. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging radikal sa pagmamahal. Kaya nga itong pag-ibig na radikal na ito ang siyang magpapabago sa buhay natin, sa buhay ng kapwa natin, sa ating komunidad at magpapabago sa mundo. Dahil yung radikal na pag-ibig din ng Diyos ang siyang nagpabago sa atin.
At tayo rin, ang bawat Kristiyano, ay tinatawag na maging radikal. Sabi nga, be the change that you want to be in the world. At nag-uumpisa yan sa pang-araw-araw nating buhay. Itinuturo ng ating gospel. Una-una, to be non-violent. Alam niyo ho, maraming violence sa mundo. No, ito'y hindi lang physical violence, kundi yung violence could be emotional violence. No? Lalong-lalo na yung attack sa ating mental health. No? May mga abuses, no, na kung saan ay hindi nakikita physically pero nasa loob, no, ng ating kalooban. O kaya naman ay nasa ating isipan. Meron ding spiritual violence, no, na nakukomit ng mga religious leaders, no. Kaya napakahalaga na itong itinuturo ng ating Panginoon is to become non-violent. Pwede nating baguhin ang mundo in a non-violent way. Kaya sabi ng Panginoon, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo yung kabila. Kapag ka kinuha ang iyong damit, ibigay mo na pati yung balabal mo. Pinagpasan ka ng 1 milya, gawin mo ng 2 milya. No? Ito'y radikal na pagmamahal. No? Radikal na pagmamahal. Ibig sabihin, hindi paghihiganti. Huwag nating ilagay sa ating kamay ang batas. Ang batas, ang katarungan ay nasa kamay ng Diyos. Kaya napakahalaga, no, na harapin natin ang violence, ang karahasan ng mundo sa pamamagitan ng pagmamahal. Kasi kapag tinapatan natin ang karahasan, ang isa pang karahasan, ito'y lalo lang magdudulot ng mas malaking karahasan at malaking pagkasira ng mundo. Kaya radikal ang turo ni Jesus. At dito sa ating gospel, no, yung radikal na pagmamahal, no, ay talagang gusto ng Panginoon na sundan natin. No, na napakahalaga na sa pang-araw-araw nating buhay, we make a difference. Iba ang turo ni Jesus. Ang turo niya, magmahal ng radikal. At mararanasan natin, maipapakita natin ang radikal na pagmamahal sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya kung babasahin natin yung buong gospel, it's really a radical choice. To love is a radical choice. At yung radical love is the only agent of change. It can make a big difference sa buhay natin. At kinakailangan na mag-umpisa yon sa mismong ating mga sarili. At sabi nga ng Panginoon dito, pag tayo gagawa ng kabutihan, huwag lang dun sa mga tao na alam natin na masusuklian yung ating kabutihan. So, napakahalaga na kahit sa paggawa ng kabutihan, kahit sa pagmamahal, maging radikal. Yung bang huwag kang maghahangad ng kapalit. Huwag mong iisipin na bakit mo ginagawa ito dahil alam mo pagdating ng araw ay yung ginawa mong mabuti babalik sa'yo. No? Yung tulong na ibinigay mo sa iba ay babalik sa'yo. Para bang nag-i-invest ka upang sa ganoon para sa future. No? Huwag daw ganon, sabi ng Panginoon. Dapat kapag tayo ay gagawa ng kabutihan, kung tayo ay tutulong, kung tayo magmamalasakit, let us do this for the sake of doing this. Dahil tayo ay mabuti, kaya gumagawa tayo ng mabuti. Hindi dahil may hinihintay tayong kapalit. Bakit tayo nagmamahal? Kasi nilikha tayo ng Diyos para magmahal. Hindi para hintayin na mahalin din tayo. Mga kapatid, hindi lahat ng mabubuting gawa, hindi lahat ng pagmamahal natin ay masusuklian. Lalong-lalo na kung tayo yung mataas ang expectations, no? Sabi nga, iba yung expectations, iba yung reality. Kaya wag masyadong mag-expect ng balik. Kapag gagawa ka ng mabuti, gawin mo lang yan. Maging mabuti ka lang kahit walang balik. Kahit walang sukli, gawa pa rin ng mabuti. Dahil ang mahalaga ay yung mismong paggawa ng mabuti. Yung mismong pagmamahal natin sa ating kapwa. Mga kapatid, be radical. Yan lang ang makapagpapabago ng mundo, makapagpapabago ng buhay. It is the radical love that can make a difference in our life. Tingnan natin yung mga santo. Tingnan natin yung mga dakilang tao. Sila naging dakila dahil sila'y naging totoo, naging mabuti, naging mapagmahal, kahit walang balik, kahit walang papuri, nagmamahal, nagpapakabuti. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kaming magdulot ng pagbabago sa mundo at sa aming buhay at sa aming sarili sa pamamagitan ng radikal na pag-ibig sa kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.